Welcome sa isa na namang episode ng The Nurse Chronicles. Wala ka bang budget pero gusto mong gumala o kabayan? Tingin ko para sa iyo tong episode na to. Samahan nyo kami ng aking kaibigan na si Nurse Nathan na mamasyal kasama ang naghihingalo naming mga pitaka. Petsa de Peligro style na gala. May mararating ba kami sa aming sitwasyon ngayon? Halina't samahan nyo kami na gawing masaya ang simpleng araw namin. Dahil hindi mo naman talaga kailangan ng maraming pera para maranasang sumaya. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan natin to! Nakarating ka ng Tagaytay. Kaya mo mag-Starbucks dito sa Pilipinas. Pa-Starbucks na. Itan dito sa view deck ng Sungay Road. Hey now, look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. You're mine, take it to paradise. Yeah, it feels like I'm on cloud nine. Morning sa inyo mga kabayan nurses. At ngayon ay panibagong araw na naman. Dinayo pala tayo ni Nathan. Naalala nyo to? Kasama ko sa Saudi. Basta po, basta. Kamusta po Pinas? Sama kayo sa amin. Gagala kami ngayon dito sa Batangas. Kasi taga Bulacan to eh. Makita natin ang ganda ng Batangas. At sa susunod naman ay siya naman magpapasyal sa atin sa Bulacan. Music yan. Ten, 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 ten. Yeah, we can walk on water while the boats are leaving. At ang una namin pinuntahan ay ang National Shrine ni Padre Pio, matatagpuan sa Santo Tomas, Batangas. Dala ko pa si Nathan dito sa National Shrine ni Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Isa to sa mga dinadayo ng mga nagpupunta rito sa Batangas para makapagnilay-nilay, makapagdasal, lalo na yung may mga kahilingan. Tahimik, ganda, ganda. Nature na nature. Kung gusto nyo rito manginilay-nilay, dito tayo pumunta. Solitude. Solitude. Ba yan? Solitude. Solitude. Oo. Yan, pagka bubungad ko nga pala sa inyo dito, yung souvenir shop nila. Pwede kayo ditong bumili ng mga sacramentals gaya ng rosary, mga imahe. Tapos every after mass ay pwede nyo siyang pabindisyonan. Dumaan din kami sa Holy Water Sanctuary na nangangaliwa pagpasok nyo galing sa free parking ng Padre Pio Shrine. Nag-alay lang kami ng love offering at namangha sa ceiling art sa gusaling ito. Meron ako ditong biniling pang-haplas. Haplas. Pagka ako'y hatching ng hatching, nilalagay ko lang dito, tanggal. Tanggal Yan, na. dyan. Dyan. Kung gusto mong bumili, meron dyan. Pwede. Dapat pala, yung ano, Ha? yan ang souvenir ko kay Kuya Jess. Oo, yun. Kasi hapsing na hatching eh. Hey Jess, shout out sa'yo. Sana ay makadaan ka rin dito at maipasyal kita. Pag ikay magbabakasyon, dumaan ka na dito sa Batangas. Huwag ka muna dumiretso sa Davao, dito ka muna dumaan sa amin. Binisita na rin namin ang Sanctuary of Relics of St. Padre Pio, kung saan makikita ang kanyang mga damit at mga panyo na may bahid ng kanyang dugo. May mga number of store na pwede kayong bumili ng mga souvenirs. Isa sa mga dinadayo ko dito itong mga ointment nila. Kasi malamig, sarap. Lalo sa akin may gout. May dalawang parking dito. Yung unang parking, pagkagaling kayo dun sa sa Maharlika Highway, may bayad yon. May makikita kayo parking this way to Padre Pio. May bayad yon. Yung pangalawang gate na papasok sa parking na may rebulto at arko ni Padre Pio, yun ang libre. Kaya kung kayo pupunta dito, may libreng parking naman dito. Puntahan naman natin yung paborito ni Nathan, Pulawo. Sa wakas! Oh. Sa wakas, goto. Sa wakas, makakain na si Nathan. Gotong Batangas. Dito ho tayo ngayon sa Ulabuan ni Nanay Binas. Magkano ang overload? 100 po. 100. May bulaklak, balat. Anong balat ito? Kalabaw siya. Balat ng kalabaw. Laman, atay, dami puro, lahat ng laman loob. Kakaiba yung goto. Ha? Walang kanin. Oo, sa inyong goto may Sa kanin. amin may kanin eh. Ito, puro laman eh. Lugaw yun, dito ako tatawagin. Ito, goto. Pero yung goto namin, may lugaw, may halong lugaw. Oo, ito puro laman. Puro laman. Hindi kita mo naman. Oo. Ba't talaga babata ka dito? Oo. Babata ka. May wisan ako dun. Ha? Ano, jogging.
Sold na si Nathan, nakatikim na ng kulabo. Tapos na. Ha? Ayos na. Tapos ang aking list. Mm. Yung bucket list. Tapos ang bucket list mo. Sarap, no? Oh, sarap. Sold. Sarap ngayon, Masarap. sakit ng paa bukas. Huwag na masala. Daan kayo dito sa stall ni Ma'am Gina para makapag-refresh ng kanyang buko. Itong aking biniling to ay 20. Meron din silang pure kung gusto yung pure. Magkano nga yung pure? 50. Pag kayo pupunta dito sa palengke ng Tanawan, kayo bibili ng kape, malalaman yung malapit na kayo pagka naamoy nyo na yung kape. Bango, no? Mabango na. Kape. Wow. Ay, kape. Ito. Nay, meron ako kayong Liberica. Magkano ho? 560 po kayo. Yung Liberica yun yung strain ng kape na makikita mo lang sa lipa. Tumubo yun dun sa around ng Taal Lake dahil sa volcanic soil. So, yun. Ito mo na siya makikita. Ano nga ang pangalan nyo? Bernao Campo. Nakikita nyo to sa stall number, GS number 16, 17, 18. Corner. Sir, salamat to. Salamat to. Salamat. Kami tutulak na muna sa isang bantayog dito sa malapit sa amin. Ang bantayog ni Apolinario Mabini. Tayo na't samahan nyo kaming pumunta doon. Hindi lahat ng ipinaglalaban ay kailangan idaan mo sa dahas. Si Apolinario Mabini, kahit hindi makalakad, naging utak ng himagsikan at tinig ng kalayaan. Hanggang ngayon, ang bantayog na ito ay sumisimbolo ng katapangang hindi kayang pilayin ng anumang pagsubok. Kayo dito ay bawal nyong hawakan yung mga naka-display at pwede kayong mag-picture pero walang flash. Pag-alang na rin sa ibang mga turistang pumupunta rito. Tsaka ang alam ko kasi may nagagawang damage yung sudden flash of light sa mga antigong gamit eh. Hindi ko lang alam Kailangan nyo din mag-register. Yung mga mahalaga nyong gamit ay babantayan nyo kasi siyempre personal belongings nyo hindi nasagot ng facility yun kung mawala man. Kaya lagi nyo dapat babantayan. So ang unang room na mapupuntahan nyo ay yung kabataan ni Pole o ni Apolinario Mabini. Nandito sinasaad yung mga storya kung saan siya pumasok, kung saan siya pinanganak at kung saan siya nagtapos ng kanyang abugasya. May 7 seksyon ng museo ni Apolinario Mabini at bawat isa ay naglalahad ng mahalagang kabanata ng kanyang buhay. Habang binabayboy mo ang bawat silid, unti-unti mong makikilala ang batang lumaki sa kahirapan, ang masipag na mag-aaral na nagsumikap para makapag-aral, ang abogadong ipinaglaban ang katarungan, at ang dakilang makabayang nagsilbing utak ng unang Republika ng Pilipinas. Hindi lamang ito koleksyon ng mga lumang larawan at kagamitan. Ito ay isang paglalakbay sa buhay ng isang tao na sa kabila ng kapansanan ay pinatunayan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa talino, prinsipyo at walang hanggang pagmamahal sa bayan. Balik na ako. Nakabalik ka na. Nasa bahay ko. Ang flavor nyo. Queso sir at cookie tingin. Melvic, shout out sa'yo. Sayang, wala ka dito. Sa, baby. Hold na lang. Undang ka. Idol. Para naman makabenta sa'yo, idol. Misa ka lang pumunta rito. Ayaw, tropa, aray. Kaya, bili ka Para na naman Tan. makabenta, ikaw pala may bulakan pa. Matik mama ang panot siya ng Tanawan, di ba? Bili na, yan! 100 lang. Pero may gagawin ko sa'yo, dahil ikay tayo dito, 8 na, 200. May libre kang dalawa. Ngayon, Nang madala sa Bulacan. ngayon. Ano nga ang pangalan nyo? Kuya Lawrence, kung tawagin ako Boy Yema sa Kibiyang Tunnel ako photographer ko ni. Kaya pag pupunta kayo doon, picture na po kayo ha. Ito yung purpose ng bakasyon para makatakas mo na sa trabaho. Baling gumastos mo. Kaya ma-import talagang ang paggagastos ka na malaki. Kaya dito, punta ka sa mga gantong lugar, libre lang. Pag naglalakad ako nakapunit-punit na yung mga damit ko Nung naglalakad nga ako minsan,
nasa daan ako, may sumalubong sa akin. Tinanong ko saan ako pupunta. Naka-motorsiklo siya eh. Ganyan, dyan lang. Sige mo, sakay na po kayo sa akin. Kala ko, paraboy ako kasi sira-sira yung damit ko eh. Nang maubos na namin ang aming ice cream ay tumulak na kami sa Panyadero Baybok. Kalsada ito na nasa tabi mismo ng Taal Lake. Sa umaga ay maraming nagja-jogging dito at sa hapon naman ay punong-puno ng mga taong gustong mag-food trip. Gawahan niyo ho yung siomay. Oo. Sigurado si Mrs. may inggit pag nakita itong siomay. Mahilig siya dyan? Adik sa siomay yun eh. Ayos lang ho, isama ko kayo sa vlog ko. Itong tindahan niya. Sige ho. Meron ho, bibigyan ko kayo. Dyan ka ho nakalagay. Sino ng mga nakapunta rito? Si Dang Motovlog, Darna G, si Biyaherong Crit. Ito kilala ko, si Biyaherong Kritiko. Napanood yan, nagkakamping. Ako din ho ay nagsisimulang mag-camping ngayon. Ano nga ang pangalan niya? Eden. Si Sir ho yung asawa. Tito Renz. Ay, dito pala kay Tito Renz Food House. Ang ganda ho kasi ng pwesto nyo. Gawa ng dulong-dulo. Maaliwalas. Talagang tabing dagat, tabing ilog din. Tabing lawa. Dito ho kasi sa Batangas, sa Tanawan, ang tawag namin sa lawang Taal ay dagat. Hindi kaya ho. Kaya dito, hindi lawa kundi dagat. Kasi ang lawak nga naman, no, parang dagat eh. Ayan, nakapikit na dito. Kay Tito Renz Food House. Sana iuwi na kami ni Nathan kasi medyo inanto kami sa presko ng simoy ng hangin dito sa tindahan nila Ate Gina. Pero nung nakasakay na kami sa motor ay muling nabuhay ang aming mga dugo at nagpa siya na umakyat ng Tagaytay. At ito na siguro ang pinakamahal naming gastos kasi nagaya si Nathan na mag-Starbucks. Tipid no more! Itan dito sa view deck ng Sungay Road, overlooking sa Taal Lake tsaka Taal Volcano. Ayun pala yung Bulkantan. Ito yung Talisay tsaka Tanawan. Yun yung J Castle, oh. Yung Banyadero na Baybok. Kami tutuloy na muna Tagaytay. Ang usapan namin, kami uuwi na nandito na rin naman, di diretso na namin Tagaytay. Nakarating ka ng Tagaytay. Kaya mo mag-Starbucks dito sa Pilipinas, pa-Starbucks ka. Alam niyo yun, nandun kami sa abroad. Ayaw namin mag-Starbucks. Kasi nasayangan kami sa pera. Kasi napakamahal. Nagtitimpla lang ng ginagawa namin doon. Nagtitimpla na lang kami ng chai. Tapos yun, nagkikwentuhan doon sa loob ng kwarto. Alam nyo, sa buong kwentuhan namin, Nathan, isa lang ang napagtanto namin na may mga bagay sa buhay na hindi kayang bili ng pera. Noong nasa Saudi kami, malayo sa aming mga pamilya, kaming magkakaibigan ang naging pansamantalang pamilya ng isa't isa. Magkasama sa hirap, pagod at tawanan. Ngayon, kahit simpleng motor ride lang at nagtitipid dito sa Pilipinas, ganoon pa rin ang saya dahil sa huli, hindi pala ang halaga ng biyahe ang mahalaga, kundi kung sino ang kasama mo sa bawat paglalakbay. At ang mga alaalang iyon ay hinding-hindi mabayaran ng kahit gaano kalaking halaga. Kaya kabayan, kaya mo yan! Hanggang sa susunod na episode, paalam! Okay, Saudi. Turap. Basta kayo dyan sa Pinas.